So eto na nga mga sangkay, may kumanta na isang kongresista at itinuro na po mga sangkay kung sino nga ba talaga ang totoong may sala at kung ano nga ba ang totoong sinasabi nitong si Zaldico. Okay, mga sangkay, pag-usapan po natin ito kasi may kumanta na nga po. Itong taong ito, isa po ito sa mapagkakatiwalaan. Kasi nakita po natin mga sangkay, nasubaybayan po natin kung papaano po siya nagsalita. Laban po dito mga sangkay sa mga bugok na opisyal ng ating bansa. Walang iba mga sangkay kundi si Toby Tiangco. At ngayon, nagsalita na involved nga ba ang presidente? Mas malinaw po ito ngayon mga sangkay. Naku, panoorin nyo po ito. DDS ka man, Dilawan ka man, Marcos loyalist, lahat na ng mga Pilipino because we deserve the truth mga sangkay. Alright? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, so shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay ngayon. Ngayon, eto nga po ang makikita po natin. Sa napakaraming pasabog ni Zaldico, eto pala ang totoo dyan. Si Toby Tiangco mismo ay nagsalita na. I'm sure yung mga DDS dyan, nakikita nyo po ito bilang neutral itong si Toby Tiangco. Dahil matagal na po itong nagsasalita. Inabsuelto ni Navota City Representative Toby Tiangco. Inabsuelto ni Navota City Representative Toby Tiangco si PBBM sa mga akusasyon ni former Congressman Zaldico. Si dating House Speaker Martin Romualdez daw talaga ang maestro ng iskandalo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Half-truth lang daw ang mga malateleseryeng bombshell revelations ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Okay, so half-truth, meaning yung iba totoo, yung iba hindi. Ako mga sangkay, napansin ko na yun. Kasi nung dinamay pa lang niya yung Pangulo, alam ko na yan. Na hindi ito nagsasabi ng buong katotohanan. Kasi, simple explanation, mga sangkay. Kung si Romualdez lamang, kung magiging honest siya, si Romualdez lamang ang ituturo niya. Kaya nga lang, hindi siya maaabsuelto dyan. Pero kung isasama niya si PBBM na ituturo niya, absuelto siya. Bakit? May posibilidad na magalit ang taong bayan. At kung sakasakaling magtatagumpay, yung rally na ito ng mga DDS at matanggal si BBM sa pwesto, makikinabang po si Zaldico dito. Sa madaling sabi, kung si Romualdez lamang ang ituturo niya na siyang tunay, na dalawa silang nagmamaniobra sa pera ng taong bayan, sabit sila, kulong sila, hindi sila maaabsuelto. While, if si BBM ang ituturo niya, pwede siyang maabsuelto. Lalong-lalo na kung matatanggal si PBBM. Kaya naman ngayon mga sangkay, ito na yung kwento. Pinipilit niya isiksik yung pangalan ni PBBM. Which is napaka-imposible, di ba? Kung siya ay mastermind, bakit siya magpapaimbestiga? May saltik ba siya? May problema ba sa pag-iisip ang Pangulo? Mastermind ka, magpapaimbestiga ka? Tapos yung insertion na 100 billion, mga sangkay na sinasabi niya, malabo din. Kasi hindi naman, dapat hindi na sa BICAM, sa NEP na lang. Pangatlo, mga sangkay, 100 billion lang ang sinabi niya. Pero yung bineto ng ating Pangulo, almost 200 billion. Mas malaki pa po sa sinasabi niya. Kulang sa research mga sangkay, yung scriptwriter ni Zaldico. Ayon yan kay Navota City Representative at dating Bagong Pilipinas Campaign Manager Toby Tiangco. Sa isang panayam sa Abante, sinabi ni Tiangco na hindi totoong utos ng Pangulo ang mga budget insertion na inilahad ni ko para sa 2025 budget. Ayan na ha, malinaw na. Si Representative Toby Tiangco na ang nagsalita, mga DDS. Mas malinaw to mga sangkay.
Matagal na po yan nagsasalita eh. Absuelto raw ang Pangulo at tila si former House Speaker Martin Romualdez ang totoong kumukumpas sa sistema ng korupsyon sa mababang kapulungan. O ayan ha, malinaw kung sino ang kumukumpas, sabi po ni Toby Tiangco. Hindi yun utos ng Pangulo. Bakit ko sinasabing half-truth? Di ba, natatandaan nyo, I don't think dito ako na-interview, pero sinabi ko sa ibang interviews ko na mukhang merong ayaw magpa-uwi sa kanya, di ba? Okay, eto na, magandang reaction to ni Toby Tiangco. Opo, tama po yun. Dahil yun ang ituturo niya, di ba? Yeah. Sino ba ang directly pwede niyang ituro? Wala naman siyang directly pwedeng ituro kung hindi yung former Speaker Martin Romualdez. Correct. Yeah. Di ba, in a previous interview sa sister channel nyo, Milyonaryo, Kong. Opo. na ang lagi niyang kausap everyday is si Speaker Martin Romualdez. Yan. Bistado. Booking siya dito, mga sangkay na nagsisinungaling. Kasi nga tingin ko talaga mayroon po ditong may scriptwriter. Kaya nga lang, ang masasabi ko lang sa scriptwriter ni Zaldico, napakatanga. Bobo, mga sangkay. Bakit? Anak ng tokwa, bol. Wala pong research. Pero yun, ang sinabi lang doon, mga sangkay, kung mapapansin daw ninyo, inutusan daw siya ng Pangulo, si Sir Romualdez daw, nagsabi sa kanya na ang utos ng Pangulo mag-insert ng 100 billion doon sa BICAM. Para sa budget. 100 billion. Pero pag tinignan mo, mga sangkay, yung realidad, ang reaction dito ng mga senador, like Ping Lacson, like Toby Tiangco, bakit niya gagawin yun doon sa BICAM? Wala siyang control doon. Doon siya sa NEP. Kung trip niya talaga yung magnakaw, sa NEP siya kasi kontrolado yun. Ito pa nga, kontrolado yun ng presidente. Ito pa, nagkakalat ng fake news si Belhica, binabaliktad niya, mga sangkay. Pinapalabas na niya na ang mas may control si PBBM sa BICAM. Sa NEP daw wala kasi mabusisi. Baliktad na, mga sangkay. Kasi nga po, nagkabuhol-buhol na po yung script ni Zaldico. Tapos, bineto pa ng ating Pangulo yung 200 billion para sa national budget. So doon, nabisto lalo, mga sangkay. Wala sa research ang scriptwriter ni Zaldico. Dagdag pa ni Tiangco, marami raw pagkakataon kung saan sinasabi ni Romualdez na approve na sa itaas ang ilang mga iniuutos ng House leadership sa mababang kapulungan kahit na hindi naman daw ito alam ni PBBM. Ayan, sa mandaling sabi, ang dating tinatraidor ni Romualdez si PBBM. Bakit? Nangunguna siya, mga sangkay, sa kalokohan, di umano, ayon po kay Tiangco. In my personal experience, palaging yun ang sinasabi ni Speaker Martin Approve sa taas, utos sa taas. But later on, I will find out, hindi naman. Kaya minsan nagtatalo kami nun. Ginagamit yung pangalan ni PBBM, Because may mga bagay na hindi ako mapayag dahil sa tingin ko, hindi naman iuutos ng Pangulo. Una nang sinabi ni Con na si PBBM at ang pinsan nitong si Romualdez ang pasimuno sa mga kickback scheme sa budget insertions. Sa pinakahuli nitong pahayag, sinabi ni Con na wala siyang nakuhang pera at tanging sa bulsa lang daw ni PBBM napupunta ang anyay 25% SOP. Yan palang, mga sangkay, alam niya nang nagsisinungaling ang lokong ito. Diba? Wala daw siyang nakuha, tapos may air assets. Anak lang tokwa. Mula sa mga iniutos nitong ipasok na line item sa 2025 GAA. Matatandaan din kabilang ang mga kumpanyang konektado kay Ko sa mga nakakuha ng pinakamalalaking kontrata sa DPWH. Tapos sasabihin niya, wala daw siyang nakuha. Nek mo. Mula 2022 hanggang 2025, kabilang na ang SunWest Construction and Development Corporation. Marami sa mga ito, una nang naiulat na kung hindi substandard ay overpriced. Duda rin si Tiangco sa ipinakikitang lakas ng loob ni Ko na humarap at magpasabog ng mga masiselang impormasyon. Ito ha. I hope mali yung iniisip ko o I hope mali yung haka-haka ko. Pero ang tingin ko, kaya siya naglakas loob na magsalita kahapon is because nakakuha na siya ng passport sa ibang bansa. Ayan na nga po. Posible na nakakuha na ng passport sa ibang bansa.
Muling iginiit ni Tiangco na pwede namang kansilahin ng DFA ang passport ni Ko kahit walang court order at hindi masasagasaan ang batas. Ito pa, mga sangkay, nagtataka ako. Bakit ang DFA walang ginagawang aksyon? Laging sinasabing hindi pa kasi nakakasuhan kasi kaya hindi pa po tinatanggalan ng passport, 'di ba? Ibig sabihin ganun kalakas ito, mga sangkay, itong si Zaldico. Pambihira. Tapos sasabihin, mga sangkay, na gustong ipatumba siya nila PBBM, ayaw daw siyang pauwiin dito. Malaking kalokohan 'yan. So ngayon, mga sangkay, mas lumilinaw na po ang lahat, no? Mas lumilinaw na po ang lahat, mga sangkay. Ngayon, ano po ang inyong opinion? Dalawa lang. Si Martin Romualdez di umano ayon kay Tiangco at itong si Zaldico ang nagmamaniobra sa pera ng taong bayan. At ngayon dinadamay pa ang presidente. Nakaisa-isang nagbulgar na ito. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.